Hi. Sa pangalan po ng kapilang Panginoong Jesucristo, isang makulan na araw sa atin. Magpasalamat po tayo dahil kahit malapad yung sapos ng bagyo, hindi siya pumasok ng Pilipinas. Ngayon po, meron tayong mga sita sa araw nito. Ito po ay bibigyan natin ng diin o pagpapaliwanag nang sa ganun tayo po ay magkaroon ng bahagi na yung mensahe o salita ng Diyos na inyong mapapakinggan ngayon. Ito'y papasok sa tainga, didiretso sa puso. Sa makatuwid, ang salita ng Diyos, sabi nga, hindi ko na isusulat sa pamamagitan ng tapyas na bato, kundi sa pusong laman. Ngayon, ang bawat narinig natin na salita niya, kinakailangan po yun ang maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil kinakailangan kung pag-ingatan natin yun, yung buhay natin, kung paano natin ina-apply sa ating sarili ang mga Ebanghelyo o salita ng Diyos na napapakinggan natin kahit saan man, sa radyo, sa telebisyon, sa simbahan, sa templo, o kahit sa daan. Kapag narinig natin yan, sabi nga, huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso, kundi tanggapin natin yung salita ng Diyos. Ngayon, sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon, kung ano yung salita na napakinggan natin, na narinig sa ating puso, doon po tayo hahatulan kung ito'y ginawa natin. Kung ito'y hindi natin ginawa, alam na natin ang mapupuntahan natin. Pero kung ito'y ginagawa natin, alam din natin yung pupuntahan natin. Kaya, para mabigyan linaw, mapasahin natin isa-isang mensahe at bibigyan natin ng malawak na pagpapaliwanag nang sa ganun maiugnay natin ang ating mga sarili sa bawat sitas. Ang una po, sabi dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 10. Nagsisilapit nga sa kaniya ang lahat ng mga manilingil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga Pariseo ay gayon din. Ang mga eskriba ay nagkulong-kulungan na nagsasabi, tinatanggap ng tao ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. Kung pag-aralan po natin, ganito po yung senaryo para maiugnay natin ang ating sarili. Ang ating dakilang Panginoon ay naging open, bukas sa lahat, sa mga manilingil ng buwis at sa mga makasalanan. Kasi po, yung manilingil ng buwis, ang hawak niya po kasi, kwarta. Kumbaga, kahit nga si Sakeo, sabi niya, kung may nadaya siya, nakasampung ulit yung babayaran. Ibig sabihin, hindi naman talaga tapat ang mga manilingil ng buwis. At ganoon din yung mga makasalanan. Bakit naging bukas ang ating dakilang Panginoon? Sapagkat yung makasalanan, naghahanap po yun ng kapanatagan ng kanilang mga kaluluwa. Ngayon, habang nangyayari yun, yung mga eskriba naman, na nakakaalam ng mga kasulatan, at yung mga Pariseo, na kumbaga nakamemorize ng mga kautusan ni Moises, kumbaga para sa kanila, nag-usap-usap sila. Bakit kaya ang taong ito, welcome yung mga makasalanan at maniningil ng buwis? Bakit hindi nakatuon sa kanila?
Dahil sila, kilala ng ating dakilang Panginoon ang mga Parisiyo. Ano po ang gawain ng Parisiyo? Ang gawain ng Parisiyo, nagpapakita lang sila sa panlabas na kalagayan na sila po ay malilinis, sila ay matutuwid. Halimbawa, puti-puti yung damit, ang galing-galing magpaliwanag, pero sa loob naman mandarambong. Halimbawa, sabi dito sa Isaiah 56:11, oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y walang kapusugan at ang mga ito ay ang mga pastor na nagsilikong lahat. Kung titingnan natin, kahit yan ba ay pare, pastor, ebanghilista, kung ang purpose niya, kaya siya nangangaral ng ebanghilyo para kalkalin yung laman ng iyong wallet o bulsa para ibigay mo sa kanya, naku, iwasan po natin yan, hindi po yan nakalulugod sa dakilang Panginoon. Yan ang gawain ng mga Parisiyo, mapagpaimbabaw, pero mandarambong sa kaloob-looban nila. Pero, dahil nangyari yun, na naging bukas ang ating dakilang Panginoon sa mga maniningil ng buwis at makasalanan, nagbigay siya ng talinghaga. Ano ang sabi niya? At sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito na sinasabi, alin tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya, ay pinapasay niya sa kanyang balikat na natutuwa at pag-uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Unang talinhaga, sa isang pastor na may hawak-hawak na 100 tupa. Paano pala kung halimbawa, sa isang grupo, 50 lang yung member, paano mo ipapaliwanag ang 100 tupa kung 50 lang ang member? Hindi po bilang ang tinatawag itong 100, kundi porsyento, 100%. Halimbawa, 50 tayong membro, may isang pastor, una, kinakailangan yung 50 palaging nariyan, madagdagan na lang, huwag mabawasan. Ibig sabihin, kinakailangan yung pastor may pagpapahalaga sa bawat tupa na hindi nag-aatin. Kumbaga, yung oras na dapat sana nandito, nakikinig ng Ebanghelyo, nandun sa kanilang tahanan. O kaya, bagamat narito, nakikipagkwentuhan sa labas. Dapat kung may pagpapahalaga sa bawat tao na nakikinig ng Ebanghelyo, na dapat naririyan yung presensya sa harapan ng Diyos. Hindi po yan dahil tinitingnan yung kalagayan natin, si Brad, si Sis, ilagay natin sa attendance, present siya. Hindi po ganon. Diyos po ang tumitingin sa bawat isa sa atin. Sapagkat, bakit pa tayo pumunta ng templo? Bakit pa tayo nagsimba? Kung dyan lang naman tayo sa tabi-tabi naroon. Kaya nga, binuo ang templo para pagtitipunan natin. Dapat nasa roon tayo ng templo. Kikilalanin ngayon ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. Mayroong puso na yan, handa makinig ng salita ng Diyos. Pero yung isip, tulog. Dahil binibigyan ng sakasal upang ang Ebanghelyo ay hindi natin mapakinggan. Ibig sabihin, sa isang pastor o sa isang nagiging o namamahala sa isang kawan, kinakailangan kung mayroong tinatawag na sakripisyo para hanapin ang nawawala. Halimbawa sa kalagayan natin, balik na tayo doon sa 50 miyembro. Pagkatapos isang linggo,
Kung isang Sabado, wala siya. Naging dalawa, wala pa rin siya. Naging tatlo, wala pa rin siya. Hahanapin na. Ibig sabihin, kapag walang pakialam yung pastor, hayaan mo na siya. Kung active din, hayaan mo na siya. Hindi po pastor ang tawag niyan. Dahil wala siyang kakayahan para pastulin ang tupa dahil hindi niya binibilang. Pero sa nagpapahalaga, hahanapin niya talaga yan ng masikap hanggang masumpungan. Kung titingnan natin, hindi baga ang tupa may paa? Pwede maligaw yan kung saan maparoon. Pero kung meron tayong sakripisyo na iyan ay hahanapin ng buong sikap at kung masumpungan, hindi natin iiwanan ng biglaan, kundi pinapasan natin sa pamamagitan ng mga pagpapayo, pagpapangaral nang sa ganung mabuksan ang kanyang pag-iisip at hindi na mawalay muli. Ganyan po ang kalagayan. Ibig sabihin, halimbawa, nung bata pa kasi ako, nakagis ng tuluyan, ang gampanin sa templo, pag walang pasyente, mahina ang loob ng mga libro. Dahil nakatuon lang ang isip sa pasyente, hindi sa libro. Pero po, ang dapat yan, nakatuon ang isipan doon sa libro. Sapagkat yun yung tupa na tumanggap kay Kristo at madadagdagan pa sa pamamagitan ng mga habag ng Diyos na ipagkakaloob doon sa mga pasyente, doon sa mga tao na kumbaga may pumulong sa kanya, pumunta ka ika nga doon, magpagamot ka at doon ka gagaling. Hanggang sa gumaling, ipinagkaloob ng Diyos na nagbumalik na uli ang kanyang kalagayan na siya'y malusog. Yung pagpapasalamat, yun na yung pagtanggap ng bautismo, kaya siya naman ay nadagdag doon sa tupa. Kaya kung pag-aaralan mo natin mga kapatid, ang nangunguna o ang pastor ay meron tinatawag na pagpapahalaga sa bawat tupa. Binibilang niya kung may nawawala na isa. Binibilang niya kung kumpleto ba yung 100% sa mga tupa. At pagkatapos nun ay iiwan niya na yung 99 sa ilang. Bakit sa ilang? Sapagkat kaya na nila kahit sila lapitan sila dyan ng mga mababangis, alam na nila ang kanilang gagawin dahil sila yung mabubuti at matutuwid. At hahanapin yung tupa na mahina, yung tupa na hindi makasabay sa agos, na kapag lumalakad mula sa isang pastulan papunta sa isang pastulan, palaging naiiwan dahil meron siyang kahinaan. Marupok, kinakailangan po yung tulungan, subaybayan, gabayanan sa ganun, makabangan at tulungan, maidagdag na bubuong muli ang tupa. Ganyan po dapat ang pagpapahalaga ng bawat isa sa atin. Pero kung halimbawa, ang isang nangunguna sa isang grupo, may nawala ng hayaan mo siya. Nung bumalik naman, sasabihin, bakit ngayon ka lang dumakot ng templo? Kung titingnan natin, nung masumpungan niya ang tupa, in-invite niya pa yung kapitbahay. Nakita ko na nga yung nawawala ng tupa. Pero tayo, dahil hindi nga tayo yung pastor, ang nangyayari dyan, siguro may sakit ka kaya ka narito. Parang hindi tanggap na dumating yung kapatid na nawala ng isa. Sana po hindi mangyari yan sa atin ngayon. Sapagkat tinuturuan tayo dito, hindi ng salita lamang, kundi mismo ng ating dakilang Panginoon na meron tayong pagpapahalaga sa bawat isa. Sapagkat larawan niya ng Diyos, kaparehas din niya ang mukha natin. Hindi tayo dapat maghatol sa kanila, kundi sa mga mahihina. Sabi nga, kayong mga malalakas,
ang magdala ng pasanin ng mahina sa makatuwid. Kung pagod na at hirap na, tulungan natin. Kapag punong-puno na ng problema at hindi na makapag-isip ng maayos, payuhan natin. Doon po tayo magagagawa ng mabuti sa ating kapwa. Hindi yung bumagsak na nga, sasabihin pa natin, buti yan sa'yo. Karma. Hindi taga, naging tayong manghusga, naging tayong taga-hatol o taga-usig sa ating kapatid. Ngayon, kung ginawa natin yan sa ating kapatid, yan din ang gagawin sa atin. Tayo ngayon ang may karma. Bakit? Yung salita ng Diyos na sinabi dito, hindi natin in-apply sa totoong buhay. Kaya, tayo po yung mapapahamak. Ano pa sinabi dito? Walang babae na may 10 putol na pilak na kung mawalan siya ng 1 putol ay hindi baga magpapalingas ng isang ilawan at mawalisan ang bahay at hahanapin masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. At pagka nasumpungan niya ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang 1 putol na nawala sa akin. Gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisisi. Pangalawang talinga, isang babae na may 10 putol na pilak. Nalaglag yung isa. Ang gagawin niya, magpapalingas siya ng ilawan para makita niya sa kasuluk-sulukan. At pagkatapos doon, wawalisan niya. At hahanapin niya ng buong sikap. Ibig sabihin, hindi siya titigil hanggang hindi mabuo yung 10 putol na pilak. Ibig sabihin, sa buhay natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, ang tungkulin ng pastor o ang tungkulin ng nangunguna sa iglesia, kinakailangan hinahanap na masikap yung mga importanteng tao, lalong-lalo na yung mga nangaliligaw at nawawala. Gumagawa siya ng paraan. Nagpalinga siya ng ilawan. Sapagkat hindi nga niya makikita, paano kung yung lugar na humulong yung putol na pilak doon sa madilim, hindi mo makikita. Kaya ngayon, nagpapalinga siya para makita niya. Ang gagawin niya, lahat ng sulok wawalisan. Siguro kung nalaglag mo lang naman sa loob ng bahay mo, hindi naman mapupunta yan sa kapitbahay, maliban kung pinuntahan at dinampot. Dahil alam mong dyan nalaglag, hahanapin mo. Hindi mabubuo yan. Ibig sabihin, hindi tingnan natin ang hinahanap ng ating dakilang Panginoon sa mga pastor o sa mga nangunguna ng iglesia. Yung mapunuan ang kakulangan ng mga hinahanap ng Diyos. Sa mga tuwing bagay, kung tayo naman ang kabilang dun sa pastor, dinakuha na ng 1 beses, ayaw pa rin bumalik. Naging 2, ayaw pa rin bumalik. Naging 3, ang sabi sa banal na kasulatan, ipalagay mo na siya, hindi. Pinunta natin ng 1 beses, magsama ka pa ng isa para magpaliwanag. Pero kung ayaw talaga at sadyang matigas ang ulo, ipalagay ng hindi. Ngayon po, dito, titingnan natin ang ating mga sarili. Ang bawat isa sa atin, kapag mayroon tayong nasumpungan na kapatid natin sa daan, na matagal na nating hindi nakita o nakausap man lamang, kinukumusta ba natin? Kumusta, Brad? Pasyal ka naman sa mundo yan. Yan bang kataga mo yun? Nasasabit ka. Kung wala tayong pakialam sa kanila. Siguro ngayon lang niya narinig. Yan po ang katotohanan dito sa mensahe. May halaga ang isa kaysa doon sa 99 na matutuwid. Kaya iiwan niya yung 99 sapagkat hindi na sila kailangan hanapin. Nariyan sila eh. Ang hinahanap yung nawawala. Ang problema, ang tanong, nakita na natin, nasumpungan na natin,
Yung hinahanap natin, may ginawa ba tayo? Ginawa. Nagpanagpo yan sa sentro, yung kapatid natin na hindi na pumupunta ng templo. Pagkatapos doon, kumustahin natin, kumusta sis? Pasyal ka naman sa templo. Pasyal ka naman sa mundo yan. Ginawa ba natin? Yan po ang isang pag-isipan kung tayo ba ay karapat-dapat sa ating mga sarili na pagtiwalaan ng Diyos, sapagkat kahit nga sa ating sariling pagkatao hindi tayo mapagkatiwalaan, pagdating ng panahon, paano tayo pamamahalain ng isang kawan. Ganyan po ang mensahe dito sa ipinaliwanag ng ating mga kapatid at ganyan din dito sa pagpapahayag ng inyong lingkod. Hanggang dito na lang ang aking pakikibahagi sa oras na ito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating karaingan, kahilingan, idulog po natin lahat sa Diyos at magpasakop tayo sa Kanya at ipagkakalog niya sa atin ang mga kasagutan. Salamat at magandang tanghali sa bawat isa.